Evening. Hello po. Okay, so this is your question. Sa iyong palagay, kailan nagiging tama ang mali? Okay. Sa aking palagay, kaya nga daw po ba nagiging tama ang isang mali. Let me give you an example or situational. Sa pangyayari po na napapanood po natin sa isang cartoon na si Robin Hood. Siya po ay isang ordinaryong tao lamang na nakatira po sa isang ordinaryong lugar. Nakagawa po siya ng pagkakamali, and that is what we call pagmanakaw or stealing money from the government. At yung mga ninanakaw na pong pera ay napupunta po sa kanyang nasasakupan, which is nangangailangan dahil ito po ay nakakaranas ng kagutuman. Kaya nga daw po ba nagiging tama ang isang pagkakamali? Kapag alam mo sa sarili mo na tama po ang ginagawa mo, kagaya po ng ginagawa po ni Robin Hood, nagmanakaw po siya sa isang gobyerno, ngunit alam niya sa sarili niya na ginagawa niya po ito for the safety and the security of his countrymen. Para po sa pangangalaga po ng kanyang nasasakupan, kaya niya po nagawa ang isang pagkakamali na yun. Ngunit naniniwala po ako na kahit ano pa man pong pagkakamali ang nagawa po natin dito sa ating lipunan, may tatama po natin ito sa pamamagitan po ng paghingi po natin ng kapatawaran. Dahil naniniwala po ako, kagaya po ni Jesus at ni Gaymas, nung sila po ay nakapako sa mundo, nakasama po ang ating Panginoong Jesus. Sila po ay tinanggap at pinatawad ng Panginoon dahil sabi nga po nila, magmanakaw ka man, kaya kitang dalhin sa aking paraiso. Maraming salamat po. Kung maaari ka lamang kumain ng isang pagkain sa iyong buhay, ano ang pipiliin mo at bakit? So okay, tayo pong nakikitulado sa ating sariling opinyon. Siguro kung kakain man ako ng isang pagkain sa aking buhay, am I right? Anong pagkain ang pipiliin ko? Para po sa akin, sa aking opinyon, ang pipiliin kong pagkain ay yung tinapay or tinatawag nating ustya. Do you know ustya? Yung pinapakain po ng mga father. Hindi yung tatay natin na pare. Oh, kasi tumatawa. Tama ng gagising ba, no? Yun po ang huli kong kakainin. Para nang sa gayon, mawala na po or maibsan po ang mga kasalanan ko na nagawa ko dito sa ating mundong ginagalawan. Lalong-lalo na po ang mga kasalanan ko sa mga magulang ko at sa mga baklang nagawan ko at nalait ko ngayong gabi. Then naniniwala po ako, yes. Nanlait man po ako ngayong gabi sa inyong paningin, pero tama po kayo. Kalait-lait naman talaga sila. Maraming salamat po. Thank you. This is your question. Ano ang pipiliin mo? To be kind or to be right? Thank you so much for that very interesting question. Mas pipiliin ko po ang tinatawag nating to be kind kesa to be right. Kapag sinabi natin to be kind, ibig sabihin mabait. Hindi ko po pipiliin ang maging tama or to be right. Bakit kamo? Minsan sa kagustuhan natin itama ang isang tao, kapakanan at higit sa lahat, emosyon niya ang nakasalalay dito. Kung ang isang tao ay nakagawa sa iyo ng kasalanan at siya ay riritukin mo ng katotohanan, iba-iba po tayo ng pinanggagalingan. Iba-iba tayo ng emosyon. Kaya't mas pipiliin ko po ang to be kind. Bakit kamo? Kapag ikaw naging mabait ka sa isang tao, ibig sabihin ugat nito ay ang isang kabutihan. Sapagkat hindi mo lamang iniligtas ang emosyon o kapalaran ng isang tao, iniligtas mo kung paano siya maging mabuti o kung paano mo gampanan ang pagiging mabuti mo bilang isang tao. Minsan sa kagustuhan nga natin maging tama, hindi natin nararanasan o hindi natin napapansin na tayo ay nakakaapak na ng pagkatao ng iba. Mas pipiliin ko po maging mabait sa bawat tao na nakakasalamuha ko dahil alam ko po, bawat araw o isang araw ay ito po ay magbabounce back sa akin. Because I always believe that our life is just like an echo. What you do to others, I'll always bounce back to you. Thank you so much. Thank you very much. Hello, good evening. Good evening, Mada. How are you po?
I'm so glad to be here in my first time na makarating po dito sa barangay nyo. At nagpapasalamat po, kinukuha ko po yung pagkakataon para po magpasalamat sa overwhelming na pagtanggap po ng barangay ninyo sa amin. Maraming pong salamat. Okay. Okay, so this is your question. Kung ikaw ay isang superhero, ano ang iyong pangalan at kapangyarihan? Well, hindi ko na po paliligoy-ligurin at lalaruin ang katanungan. Kung ako daw po ay magiging superhero, ano daw po ako at bakit? Well, mga mahal kong manonood, ang pipiliin ko po ay ang maging isang sirena. Dahil hindi na po ko lalayo, dahil kami pong mga bakla ay tinaguro ang sirena. Na sa paglawi po namin, na mararamdaman po namin, na mapagtatagpuyan po namin ang lahat ng mga pagsubok at mga paglalait ng mga taong lipunan na hindi tanggap. Sapagkat naniniwala po ako sa kantang Ako Isang Sirena, bandera ko kailanman hindi tutumba. That will be all and thank you. Thank you very much. How are you? I'm okay. Okay. So, this is your question. And this is my answer. Okay. Ano ang iyong pinakamagandang alaala ng iyong kabataan? Okay. Ulitin ko. Ano ang iyong pinakamagandang alaala ng iyong kabataan? Okay. Ano daw po ang pinakamagandang alaala ng aking kabataan? Well, para sa akin mga mahal kong Rado is ang tanggapin ako ng aking sariling pamilya ng buong buo. Well, alam niyo mga mahal kong Rado at manonood, hindi po ako tanggap ng aking ama simula ng aking pagkabata. Dahil mahal kong Rado at manonood, gusto po sa akin na mangyari ng aking ama ay maging isang sundalo. Pero mas pinili ko ang ganitong profesyon, sinunod ko ang tibok ng puso ko. Ngunit kalaanan ng panahon, natanggap po ako ng aking pamilya. Yun po, ay taong 7 years old pa lang ako. Ngunit mga mahal kong Rado at manonood, dumating man po ang pagsubok sa aking buhay. Ang pamilya ko ay subok na at tapat na nagumagabay para sa akin. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you very much. How are you? I'm okay. Okay, this is your question. Kung maaari mong gamitin ang tatlong salita para sa iyong sarili, ano ang mga ito? Okay, I repeat the question. Okay. Kung maaari mong gamitin ang tatlong salita para sa iyong sarili, ano ang mga ito? Okay, kung ano nga raw ho, ang gagamitin ko, tatlong salita para sa aking sarili. Ano nga raw ho, ang mga ito? Unang-unang salitang pumapasok sa aking isipan, yun ay ang isang salita na meron akong paninindigan sa aking sarili. You know what, ladies and gentlemen, dito sa ating mundo, pag sinabing bakla, hindi lamang po basta bakla lamang. Meron ka kailangan paninindigan, harapin lahat ng problema dito sa ating mundo. At ang pangalawang salitang pumapasok sa aking sarili, kailangan meron pa rin po akong kamay na bakal. Dahil dito sa mundo, maraming mapanakit, mapangusga. Ngunit kung meron kang kamay na bakal, hindi ka sisinuhin ni numan. At pangatlo, meron po akong pagmamahal, hindi lang para sa aking sarili, kundi para sa taong naniniwala at nagmamahal din po sa aking sarili. Yun lamang po ang aking simpleng sagot, walang halong palabok. Maraming salamat po. Thank you very much sa makagandang katanungan. Ang katanungan ni dahil sa ganito pamamaraan, susugod pa nga daw po ba ako sa digmaan kung alam kong ako na lamang po mag-isa? Opo, susugod pa rin po ako. Dahil hingin sa kalaman ng karamihan sa bawat araw po namin nabubuhay dito sa ating mundong ginagalawan, para po kami nakikipagdigma. Sarili lang po namin ang aming dala. Sa mga taong pilit kami nilalait, pilit kami dinidiskrimina. Sa mga taong hindi pa rin kami tinatanggap ng buong buo, para pa rin po kami nakikipagdigma, nakikipag-away. Para po silang isang batalyong sundalo na lumalaban po ako na ako lang mag-isa at tumitindig sa sarili kong paa. May dala ang aking lakas na loob upang labanan, upang tanggapin ang kanilang pandalay at pagdidiskrimina sa amin. Mga minamahal kong Rado at manonood, hindi naman po purkit sinabing digmaan. Ito po ay mayroong physical na kanyuan. Minsan pa nga po, mas masakit pa po ang nararamdaman namin sa emosyonal na kasakitan. Sabi pa nga po nila, mas masakit pa
pa po ang makarinig ka ng masama kaysa saktan ka ng pisikal. Maraming salamat po. Thank you very much. Suki. Okay, so this is your question. Sa palagay mo, ano ang pinakamagandang katangian ng isang leader? Uulitin ko, ano ang pinakamagandang katangian ng isang leader? Okay. Mga hurado at manonood, ano nga po daw ang pinakamagandang katangian ng isang leader? Alam naman ho natin lahat na pag sinabi ho natin leader, ito ay namumuno. Bilang isang batang bakla, ang isang katangian ng isang leader, yun ho ay parang isang teacher. Bakit ka mo? Dahil naniniwala ho ako, ang teacher o ay sila ho ay nagsasacrifice para maturuan po ang mga batang marunong mag-aral. Ayun lang po at maraming salamat. Okay, so contestant number 4. Ano ang mas nanaisin mo? Makita siyang malungkot sa piling mo o masaya sa piling ng iba? Maraming salamat sa napakagandang katanungan na pinatong sa aking dalawang balikat. Ano nga daw ba ang pipiliin ko sa dalawa? Ang maging malungkot siya sa piling ko o ang maging masaya siya sa piling ng iba? Lagi ho natin tatandaan, kung ikaw nagmamahal ng isang tao na karelasyon mo, syempre mas pipiliin mo na maging masaya siya sa iba kesa maging masaya siya o maging malungkot siya sa iyo. Dahil ang pagiging malungkot niya sa iyo ay ayun ang hindi mo nabibigay kung ano ang tama at nararapat para sa inyong pagmamahalan. Ayun lamang po at maraming salamat. This is my question. Kung may stranded ka sa isang isla at isang celebrity lang ang kaya mong dalhin, sino ito at bakit? Kung may stranded ka sa isang isla at isang celebrity lang ang kaya mong dalhin, sino ito at bakit? Thank you for the question. Kung may stranded daw po ako sa isang isla, sino daw po ang isang celebrity na kaya kong dalhin dito? Yun lamang po si... Kahit sino ang celebrity. Guys, ganda. Dahil lagi po natin pakakatandaan, tulad namin mga kabaklaan, tulad din po kami ni Vice Ganda na na isang komedyante at nagpapasaya ng maraming tao. Bilang isang bakla po, Thank you. Thank you very much.